oras mo, nasa bahay ka pa, kasama mo pa yung partner mo na masaya naman kayong gumagawa ng content, di ba? Versus, nasa eskwela ka, nagtuturo ka, mas mababa ang kita, mga kahombre ko. Ngunit, ang pagiging guro ay isa hong napakalaking palamuti or medalya sa buhay mo. Diba? Kasi para umabot si Elma o si Gavin, kasi teacher naman sila parehas, napakalalim ho ng ginawa nila. Napakalalim ho ng pinag-aralan ng mga tao na ito. Kasi sigurado kung ano-anong lisensya ang kinuha nila to be able to teach sa mga bata natin sa eskwela. Kaya bilang isang guro, mga kahombre ko, ito sa tingin ko, kasi marami rin ho ako naging kaibigan ng mga guro, public school teacher, private school teacher, meron ako mga kaibigan, mga kahombre ko. At minsan, paminsan-minsan nga, mga kahombre ko, nahihiritan din ako ng mga kaibigan ko na mga public teacher na, oy, MG, baka naman pwede ka mag-donate. Papapalitan lang namin yung pintuan namin sa classroom, papadagdag lang kami ng 2 electric fan, baka naman pwede kang magpalaro, pa-donate naman ng 2 bisikleta para sa mga bata. Alam niyo yan, mga kahombre ko. Kaya, meron ako mga idea, no, kung paano nagwo-work din, mga kahombre ko, ang utak ng isang guro. Alam nyo, sa dinami-dami ng kaibigan kong guro, lalo na sa public school, mga kahombre ko, na-realize ko na grabe pala itong mga kahombre ko. They actually work para sa mga estudyante nila. Alam nyo, meron pa akong ibang mga kaibigan, mga kahombre ko. Siyempre, sa probinsya namin, mga kahombre ko, na mga guro, no, naulan, sila mismo naghahatid sa bahay ng estudyante nila sa kanila na nakapayong. Kasi walang susundo sa mga bata. Halos ending na, mga kahombre ko, kup-kupin na nila yung mga bata. Kaya karamihan din, mga kahombre ko, sa mga teacher, lalo na sa mga babae, hindi ho nagkakaroon ng asawa. Dahil sobra na silang napamahal sa kanilang trabaho. Kaya for sure, mga kahombre ko, ang ginawa na ito na move ni Elma for Gavin is big for her. For sure. Kasi halos lahat po ng guro dito sa ating magandang bansa ay ganyan. Ganyan mag-isip. Ganyan talaga sila, mga kahombre ko. Solid yan. And isa ako talaga, mga kahombre ko, sa makakapagpatunay sa bagay na yan. It's real. Pero meron din hong other side of the coin, tong istorya na to. Pwede rin naman, no, na hindi kusa ang pag-alis ni Elma sa pagtuturo. Kundi pinilit o baka naman kinontrol siya ni Gavin para mas maging dependent sa kanya si Elma. Pwede rin yun, mga kahombre ko. Tandaan nyo, to be in a position where milyonaryo ka, tulad ni Gavin, dapat medyo madumi ka rin mag-isip. Wala hong milyonaryo na malinis mag-isip. Kasi once na ang milyonaryo ay nagsimula ng bumait at malinis mag-isip, babagsak ko yan. Yan ay normal lang sa mga taong may nakamit sa buhay. Mabibigyan ko ng 10,000, bidya ko. Mas marami ang negativity na naiisip niya sa ibang tao kesa sa positive. Yun yung defense mechanism. Para hindi. Anyway, mga kahombre ko, napansin din nun natin na sa karir niya na to, talagang may nangyari sa buhay niya. Imagine niyo yun, nakapagpagawa ho siya ng napakagandang bahay. So today guys ay makikita na ng camping tin ang ating dream house. Kasi di pa dito nakikita kasi Gavin gusto niya nang makita to. Pero syempre, kailangan on the perfect timing. So ngayon na ang tamang panahon. Oh boy, nakita mo na yung sabi mo. Okay. Nawindang ako ng isang araw eh. Yaman naman ni Boss Elma! Makikita natin na may napakagara at gandahong bahay si Elma, mga kahombre ko. At mukhang ito ay galing sa pinaghirapan niya all these years sa pagbablog niya kasama niya si Sir Gavin. Diba? Ito nga ang sabi niya. Hi guys! Nandyan pala kayo. So, ngayon guys ay samahan niyo akong libutin ang aking pangarap. Ang aming pangarap na bahay. Bakit ngayon? Kaya di ako nagpa-makeup kasi di ako sa internet. Guys, at last,
bahay namin. So, eto na siya. Paano tayo mag-start? So, a quick story lang po. Amin, kasi hindi ko naman nila alis yun. Ay, kusang tumutulong yung luha ko. Bakit importante itong bahay na to sa amin? Kasi guys, ilan taon ba ako? 29? 29 isip ko. 29 years old. Wala kaming permanent house. Sana maintindihan yung ito ko. Ay. Ito ulitin ang hirap. So, ayun na nga. Wala po kaming permanent house. Pinanganak ako. Lumaki ako. Ang dami namin napunta. Ang dami kong friends. Si mama po, talaga na ACA talaga. Si papa ko is from Bicol. So, nagtrabaho na sila bata pa lang. So, in different area na kami nakatira. Ang natatandaan ko na tinira namin is nung lumaki na ako, Valenzuela first. Pero hindi ko na matandaan kung before kasi may panganay pa sa akin si ate kung saan sila unang tumira or nung mag-asawa pa lang sila. Ba't nakabot mo ka na is kami sa Valenzuela. So doon ako nag-kinder, grade 1. And then grade 2, lumipat na kami ng Bulacan kasi yung trabaho ni Papa. At saka ni Mama, hindi naman siya permanent. It's like caretaker ng mga bahay. Tapos doon kami titira. Or construction. Marunong kasi Papang gumawa ng mga kung ano. Tapos kasama si Mama. Siyempre. So, saan siya mag-work? Doon kami. Ulit na ako ng Bulacan. Doon ako nag-grade 2 hanggang 3rd year. Tapos, yung magka-college na si ate, dito namin lumipat para mas stable yung work ni Papa, tsaka mas okay yung income. So, napunta kami dito sa Nueva Ecija kasi may offer sila Papa dito. So, kaya dito na ako nag-college. Mas ate sa Manila, and then yung gusto namin dito nag-elementary. So, in short guys, namukay ako na nag-rent lang kami ng bahay. And, isa yun sa pinapapangarap na pagkatapos bakit talaga yung ino natin. Kaya after ko mag-aral si teacher, so the teacher, di ba, pagka naka 1 year ka no, or half year, pwede ka na mag-loan agad. Nakapag-loan na ako nun agad. Tapos binili namin ng loan, which is yung pinatayuan ng kubo. So, I'm happy kasi galing dun yun sa pera ko. So, yun. Hindi ko siya agad napatayuan kasi so, tinatapos ko pa yung loan na yun. And then, dumating yung time na nag-vlog na kami ng gaming, naglala na kami, may mga endorsement na, nagkaroon na ng business. Tapos, may nakita namin tong tinatayuan itong bahay na to. Pinarenovate namin. So, kung mapanood niyo yung vlog na yon, ito yun. Sabi ni Gavin, kailan ka pa magpapagawa ka, payin mo. Kasi para sa akin, kaya gusto ko may hawak mo na akong pera. Sabi niya, hindi ganun. Simulan mo na. So, manap ako ng contractor para progress billing. Kaya, super live ako kung nakikita nyo. Live, endorsement. Kasi meron akong kailangan goal. Kailangan akong tapos. Kailangan kong bayaran mga bills. So, in the 2 years. Ay, hindi. 1 year and mga 6 months. 1 year and 6 months na
So, eto na yun. So, ito na siya. So, kung nakipakita sa inyo, excited na ako. And, nakita niya to nila mama, nila ate, kasi hindi ako pwedeng, mag-focus dito. So, sila yung tagatingin. So, hindi na din siya surprise. Kasi, malapit lang dito yung isa naming bahay. Saan kami nag-stay ngayon, which is yung Kubo. So, alam na nila to. So, sila yung nagtitingin-tingin habang ginagawa. Kasi ako, busy sa work, para mabayaran yung mga bills natin at matapos na to. And, at last, tapos na siya. Eto na, guys. Hindi ko napapalampasin. Hindi ko napapahabain pa kasi yung haba. Basta yung pinaka-quick story. So, ako yung batang no permanent address. Ang dami kong natira. Pahang. Ang dami namin natira. So, dami kong friends. Talaga. Ang dami namin kakilala kasi iba't ibang lugar lang. Tara na. Ang dating batang. No permanent address. No. May sarili ng bahay. Mapa. Para po sa inyo to. So, tara guys. Samahan nyo na ako mag-house tour. So imagine niyo mga kahombre ko ha. So El Mansion ang tawag niya dito. So makikita ho natin dito mga kahombre ko na napakaganda talaga ng kanyang bahay. At talagang makikita natin na may nakamit talagang tao na ito. For sure, talagang kay Elma itong bahay na ito, di ba? So ganyang katuwid ang utak ni Elma mga kahombre ko. Alam niyo ba na sa mundo ng internet, halos 90% ng mga influencers niwala nga yung sariling bahay nila. Yung mga bagay na akala mo pineplex nila na kanila, hindi naman pala totoong kanila. Mamukat-mukat mo mga kahombre ko, rented lang pala. Biglang magpapalit na ng bahay kasi nakarenta lang pala. Tour ko na rin kayo sa aking bahay dito sa Cainta Rizal. Ayan, Awit Mansion. Meron din doon sa taas. Yun. Ayan, kung makikita nyo mga tol, ayan, samahan nyo ako dito. Tara, pasok tayo. A few moments later. Ano yan? Welcome sa aking bagong bahay. Let's go! Dati ba yan, di? Diyos ko, para naman kayong bago sa social media. Ganyan ang social media, mga kahombre ko, di ba? Pero ako'y natutuwa. Kasi sa sobrang ikling panahon ni Elma, pucha, nakapaggawa siya ng mansyon, mga kahombre ko. Plus, may negosyo pa siya. Ibig sabihin, mga kahombre ko, walang oras na sinayang si Elma. Kasi hanggang ngayon, mga kahombre ko, mga successful na ho na influencer, ha? Sobrang dami, milyon ng pera ang dumapo sa mga kamay nila. Wala pa rin hong sariling bahay hanggang ngayon. Kasi mas inuna nila yung mga luho, tulad ng mga sports car, magagarang damit, magagarang mga alahas. Di ba? Basta lahat na ng garbo, mga kahombre ko. Grabe to, mga kahombre ko. Kakaiba ang utak ni Elma. Di ba? Na nagawa niya itong bagay na ito in a short span of time. Wow! Kahit ako nagulat, mga kahombre ko, nung nakita ko to, ha? Wow, crazy. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, wife material talaga si Elma. Deserve talaga ni Elma na pakasalan siya. Di ba? Grabe to, mga kahombre ko, ha? Walang kaluho-luho sa katawan, ha? Sa nakikita ko dito sa babae na talagang wife material ho ito. Grabe, mga kahombre ko. Solid, ha? In fairness. Tuwid na tuwid mag-isip to si Elma. Ngunit, mga kahombre ko, ito yung isa sa malungkot. Elma, sigurado, nafe-feel mo to. Kung totoo nga, no, na hindi ito prank at totoo na talagang hiwalay kayo. Unfortunately, mas marami pa rin pera at hatak na fanbase si Gaybin kaysa kay Elma, mga kahombre ko. At nakakalungkot man sabihin, ngunit ang kasikatan ni Elma, nakadepende sa tambalan nila Gaybin. Pero okay na yon. Diba? Sabi nyo nga, meron at meron mababalikan si Elma. Kasi teacher naman siya. Anytime pwede siyang bumalik, diba? Pwede siyang bumalik sa pagtuturo. So okay lang yon. Oo, kaya naman,
maghahanap ka ng isang sikat-sikat din na magiging future boyfriend mo, eh baka pwede. Otherwise, ito para sa akin mga kahombre ko, mahihirapan si Elma na ma-maintain yung fame niya. Bababa at bababaho yan. Mamaya mga kahombre ko, pag-uusapan pa natin yan. Paikutin natin yung storya na to with a bit of logic. Kasi mahalaga yon mga kahombre ko. Makakatulong din yon kay Elma kung nanonood siya. Hanggang ngayon mga kahombre ko, syempre sinabi niya nga sa status niya na yun,